Si John Bernalshi nagtatanong kung ano po yung tinuturo ko ngayon. Yan po, chapter 17 po kami today. May konting review po for chapter 16. O, sige, hindi ko na po hahabaan ang ating introduction po. Let's get on with the show, right? So, kung ready na po kayo to start the lecture, EPS topic book 1, nasa chapter 17 po tayo. The date today is July 4, 2023. Always remember na may kasamang numbers po ang exam. So, i-review nyo rin po ang numbers, especially yung mga date, time, at saka yung age nyo. So, kailangan nyong i-practice palagi. So, I always read the date before starting class. 2023년 7월 4일입니다. So, yan po ang date today, 7월 4일, July 4. Ang topic natin, 오늘의 주제는 EPS 토픽 1권 17과입니다. So, today's topic is Book 1, Chapter 17. So, dito po sa objectives, ayan po yung mga links natin for previous lecture, yung download ng book, dito mo naman po. So, let's just look at our objectives today. Hala, ano nangyari? Hindi yan. So, dito po ang objective natin ay mag-review po ng Chapter 16. Okay? So, always try to review po. Kaya po, hindi po nagsistick sa ulo yung mga inaaral nyo kasi sa susunod na araw, bagong lesson ka na, hindi ka nagre-review. Pag hindi tayo nag-review, malamang lahat ng pumasok sa utak ay lalabas lang din. Hindi na siya mare-retain. So, nalilimutan mo rin yung mga inaral mo na vocab, inaral mo na lesson, mga grammar, mga particles, lahat yan ay mawawala din pag hindi tayo nag-review. So, always try to do review activity po. Tapos, magandang activity or ang magandang practice din, pag may kasama po kayong classmate na gusto nyo po mag-practice ng Korean, mag-chatting lang po kayo in Korean, magandang practice din po yun. Okay? But this one here in our class po, chapter 16 review po muna bago tayo tutuloy sa chapter 17, part 1 and part 2. So, nakasplit po siya into 2 parts kasi po, dalawa ang grammar, dalawa ang vocabulary set, dalawa din po ang dialogue. Kaya sinisplit ko po siya into 2 parts. So, ang grammar ng part 1, aoboda. Aoboda. Meaning to try to do action. Yan po yung first grammar. Ang second grammar po natin ay future tense. 울 거예요. So, we are learning 2 grammar lessons today. Hopefully, matapos po natin before the end of class. The class is 2 hours. So, lahat ng free class ko is always 2 hours po. Minsan, nag-e-extend po ako. Depende. Wow! Jean Rose Agassi! 나gulat ako. 50 stars yung sinend niya. 안녕하세요. 감사합니다. Thank you po. Jean Rose, 감사합니다. Thank you so much. Wow, I appreciate it po. Thank you so much po. Also, Vanessa Shi, 감사합니다. Bago lang daw po si Junjun Shi, pa-shoutout daw. Hello po, 안녕하세요. Si Edward Shi nagtatanong kung ang manufacturing at shipbuilding ay same lang po. Yes, it's exactly the same. I'm not sure kung may specialized questions po, pero lahat ng content ng EPS topic books, yan lang naman din ang lalabas sa exam. So, wag po kayo mag-alala na kailangan po mag-download or kailangan na damihan masyado. Lahat ng nasa exam ay galing sa EPS topic books. So, don't worry, nandyan po lahat yan. Same passing score lang po yung shipbuilding and manufacturing, 110 out of 200. 안녕하세요, Nasruddin C. Oh, thank you so much po. Sorry, hindi ko po mabasa ang pangalan nyo. I think naka-Arabic po yan, pero 35 stars. Thank you so much. 감사합니다. Ronel Castro, 60 stars naman. Grabe naman po kayo. Thank you so much po. Again, not required na mag-send ng stars, but I truly appreciate it po. Thank you so much, Ronel Castro C. And I'm sorry, I cannot read your name, pero thank you po yung nag-send ng 35 stars. 감사합니다. Thank you po. Shipbuilder pero bodybuilder daw, sabi ni Ronel C. Alright, get ready na po tayo to review. Set na po kayo ng ng papel. Okay. Naglalaging si Sanjing Nim. Kuha po kayo ng papel, ng scratch paper, ng notebook, ng notepad,
at ballpen, pencil, mag-start na po tayo ng chapter 16 review. Okay? So, get ready na po. Kuha po kayo ng writing instrument nyo at ng notebook nyo. Magcha-chapter 16 review po muna. So, let's see if you remember your vocabulary, if you remember yung mga grammar natin last chapter 16, which is yesterday lang. So, may audio po tayo. And again, narinig ko po, may nag-send po ng stars. Thank you po sa lahat na nagsisend ng stars. Again, I truly appreciate it po. Okay, so let's start with the activity ng review. Chapter 16, nasa page 194 po ito. But if not, tingin lang po kayo sa screen. Choose the correct answer for the picture. 다음 그림, 그림 is picture, 다음 is next. So the following picture or the next picture, 보고. Look at the picture and second action, 알맞은 것을 고르십시오. Please choose the correct word or the correct thing. So, naka-blank yung 1, 2, 3, 4. Listen carefully kung ano yung tamang word following the picture. Okay? So, play ko na track 54, number 1 and 2. 16과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1, 독서 2, 낚시 3, 여행 4, 등산 2번 1, 축구 2, 농구 3, 야구 4, 수영. Okay, so yan po ang number 1 and number 2. Share your answer sa comment section. Uulitin ko po ang audio for number 1 and number 2 and then let's look over the answers. Okay? So kung alam nyo na po yung sagot, you can share your answer sa comment section ngayon. Tapos play ko na lang po ulit ang number 1 and 2. 16과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1, 독서 2, 낚시 3, 여행 4, 등산 2번 1, 축구 2, 농구 3, 야구 4, 수영. Okay, so kita ko na po na yung iba, nag-send na po sila ng mga sagot sa number 1 and number 2. Good job, guys! Okay, so here yung iba, number 2 daw yung sagot sa number 1. Alright, so let's go over the correct answers po. Correct answer sa number 1. First, ano ba yung narinig nyong word? Number 1 po, tuksa. Tuksa is reading books. Ito po, reading books, tuksa. Ang nakshi, fishing. Okay, 여행 is travel or vacation. At 등산 is hiking or mountain climbing. So, yan po yung mga 취미. Lahat po yan ay mga hobbies, no? Mga outdoor hobbies ng mga tao. So, ako po, mahilig po ako sa tuksa, but the answer in number 1 naman, ang hanap natin ay naksi. So, if your answer in number 1 ay 2, naksi, correct. Okay, good job, guys. Yung iba, number 2 ang sagot nila sa number 1. Sarisaya. Sa number 2 naman po tayo, mga undong, mga sports. Undong, sports po yan. So, ano ba ang tamang undong? So, number 1 ay 축구, soccer, or kung European, football po yan. 농구 ay basketball. Sa Philippines, ayun, very famous ang 농구. Mahilig po tayo sa 농구 sa Philippines. Sa yagu naman, baseball. Yagu. At suyong po ay swimming. Okay. So, ang tamang sagot po dito ay yagu. So, kung ang sagot nyo po sa number 2 ay 3, sarasaya. Very good, guys.
야구 ang tamang sagot. Okay. So, kahapon na sabi ko naman, na-explain ko po na lahat po ito actually may mga hada. May kasamang hada. To do din po sila. Dukso hada, nakshi hada, yoheng hada, 등산 hada. Lahat po sila may hada. Because all of these can also have hada. Yan po ang tawag na noun hada verbs natin. Or yung universal to do or universal verb ng Korean. So, pag may mga hada po kasi, it means na you are doing the noun. So, if you are putting hada sa duksa hada, you are doing the action of reading books. Yan po ang ibig sabihin nun. Naksi hada, to fish, pero literally, naksi hada, you are doing fishing. 여행 hada, you are doing travel. 등산 hada, you are doing mountain climbing. So, pag nakita nyo po na may hada ang verb, ayan po ang ibig sabihin nun, you are doing the noun. 축구 hada, you are doing soccer. But, ang interpretation nun, you are playing soccer. 농구 hada, doing basketball, pero interpretation yon, translation niya, playing basketball po. 야구 hada, again, doing baseball, pero interpretation, playing baseball. And last, 수영 hada, to do swimming or to swim lang po. So, lahat po yan ay hada. Naalala nyo po ba? Dito na po tayo sa 3 to 5. So, listening pa rin po ito, numbers 3 to 5. So, pa-play ko po ang audio for numbers 3 to 5. Listen to the question and choose the correct answer. 질문을 듣고, so 질문 is question, 듣고 is to listen, and then 듣고, 듣다 is to listen, go ay conjunction na pang-end, at sa gitna. So, may dalawang action po tayo. So, 듣고, and then 알맞은 대답을 고르십시오. Please choose the correct answer. So, listen to the question po. So, 3, 4, and 5. Question po lahat yan. So, choose the correct answer based sa question na narinig nyo. Okay? So, play ko na po number 3 to 5. 3에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 취미가 뭐예요? 4번. 주로 언제 낚시를 해요? 5번. 주말에 보통 뭐 해요? Okay, so number 3, 4, and 5, narinig nyo po ba ang question? If not, okay lang yan. Uulitin ko po. Number 3, 4, and 5, listen to the audio po. Play ko po ulit. 3에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 취미가 뭐예요? 4번. 주로 언제 낚시를 해요? 5번. 주말에 보통 뭐 해요? Okay. So, numbers 3, 4, and 5, may answers na po ba kayo? Okay, good job guys. So, na si Carmel si Dofrewil nag-send po siya ng sagot. Si Josh Sibayas siya rin, nag-send po ng answer. O, si Justoni, Jimbo si Rachel and she also sending their answers po. So, check po natin kung tama nga ba kayo dito sa 3, 4, and 5. So, sa number 3, what was the question po? Ano ba yung narinig nyong 질문? Yung question. So, the 질문, yung question po, ay 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? So, 취미 po, hobby. Anong hilig mo? Anong hobbies mo? 취미. Ga is subject particle kasi we're talking about 취미, kaya ito po yung subject natin. 뭐예요? What is it? So, ano nga ba ang hobbies mo? So, sa mga options po natin, 독서예요, 독서할래요, 독서 안 해요, 독서하고 싶어요. Ang tamang sagot po dito ay 독서예요. Bakit? Kasi 취미가 뭐예요? We're not asking what are you doing na 취미. Kasi pag
what are you doing, dapat mo heyo ang tanong. Yan po ang what are you doing or what do you do. Mo heyo. Pag mo yeyo, moeyo, Chimi ga moeyo, hindi naman po actor, hindi naman po si Chimi ang gagawa ng action. We are asking, what is the Chimi? What is your hobby? Ano nga ba ang hobby mo? Hindi tayo nagtatanong, ano ba yung ginagawa ni hobby? Hindi naman tao si Chimi. Kaya po, hindi po siya action. So, if ever na number 3 or 4, ang sagot nyo po, unfortunately, hindi po yan tama. Kasi nga po, we're not asking what do you do. Because we're asking what is your hobby. Ano ba ang hobby mo? So, ang tamang sagot po dito ay duksayeyo. Duksayeyo. It is reading books. What is your hobby? Ang tanong niya. It is reading books. Duksayeyo. Duksahalleyo means I want to do reading books. I want to read books. I would choose to read books. Duksa halleyo ang meaning nun. So, duksayeyo is correct. Sa number 4, 주로 언제 낚시를 해요? So, ito po may question word po tayo na 언제. Pag narinig nyo po yung mga question word na 언제, when, 어디, where, 누구, who. Ayan po yung mga question words natin. So, ang 언제, pag narinig nyo po yung 언제, yung sagot nyo po dapat may oras. Dapat may oras, may araw, may date. So, dapat related po sa time, yung 언제. Dito po sa lahat ng mga options natin, isa lang po ang may oras na related. Ito po, number 4. So, the correct answer, 시간이 있을 때 해요. Okay, bakit ito yung tamang sagot? 주로, usually, ang ibig sabihin ng 주로. 언제, when. 낚시를 해요, do fishing. So, when do you do fishing? Usually. Usually, when do you fish? Okay? So, dito, 시간이 있을 때 해요. So, kung kasama po kayo sa chapter 16 lesson kahapon, yung grammar natin na 있을 때 or ulte is when you do the action. So, kapag ginagawa mo tong action or kapag nangyayari tong event, tapos second part ng sentence na. So, 시간 is oras, time. 있어요 or 있다, to have, meron. So, may oras ka. 시간이 있을 때, kapag may oras ako. So, 시간이 있을 때, when I have time, 해요, I do it. Kaya dito po sa 4 na options, ito lang po ang pwedeng tamang sagot. Kasi ito lang po yung nakakasagot sa 언제 na question word natin. 시간이 있을 때 해요. Kapag may oras ako, ginagawa ko. Alright, gets po ba? O, last na. Number 5, ang tanong po sa audio ay 주말에 보통 뭐 해요? So, 뭐 해요 ay iba sa 뭐예요. Magkaiba po yan. 뭐예요? What is it? 뭐 해요? What do you do? Okay? So, 주말 sa weekend. 주말에 on the weekend. 보통. 보통, again, adverb of frequency yan. Naalala nyo po, sa chapter 16, may adverbs of frequency po tayo. 보통 at 주로, same meaning po sila na usually. 보통, usually, 뭐 해요? What do you do on the weekend? Okay. So, ngayon dito, based on the answer po, kailangan po natin na sagot is an action. We're looking for an action po. We're not talking about date or time kasi wala namang pong 언제 sa tanong. Wala din pong 어디 kasi ang 어디, where. Ang ibig sabihin ng 어디. So, we don't have any 어디. So, walang location po na kailangan. So, dito po is action. 뭐 해요? So, we're looking for an action po. Dito sa 4 na options po natin, isa lang po ang may action. Ito po, 테니스 치러 가요. 테니스, so tennis, 치다, to play tennis. O, yung 치다 na verb natin kasi,
pag tatama ka ng bola gamit ng racket or gamit ng instrument, kahit anong instrument niyan, kung bowling ball, kung racket ba, or kung golf club, you are using instrument na to hit a ball or to hit an object. Kaya chida. So sa tennis, chida ang verb natin. Tennis chida, tapos may ro gada. Ito po yung pangalawang grammar nung chapter 16 talking about intention mo. So, yung intention mo, kaya ka pupunta somewhere, kaya pupunta ka sa lugar, ay para gawin tong action na to. So, gayo is to go. Tennis chira, to go play tennis. So, parang baliktad po siya. To go, play tennis. To go, play tennis. So, itong ro, naka-attach po siya sa verb mo. Kaya naka-attach siya sa tennis chida, kasi ito po yung gagawin mong intended action. Yung gusto mong gawin action, kaya aalis ka. Tennis chiro gayo. So, this is the most appropriate na sagot sa jumare. 보통 뭐 해요? What do you usually do on the weekend? Tennis chiro gayo. I go to play tennis. Ito po yung sagot sa number 1 kasi 일요일에 해요. I do it on Sunday. Wala namang 언제 na question word dito, di ba? 내일이 주말이에요. Tomorrow is the weekend. And we're not talking about what is tomorrow. 음악을 들을 때 기분이 좋아요. This one, when I listen to music, I feel good. We're not talking about music naman sa question, kaya 2 ang tamang sagot. Kamusta naman ang mga answers nyo? Perfect po ba? Victor Paganpansi, nagtatanong po kung ano daw ang aro. So, ra, ito po. Nasa chapter 16 po, hindi ko po ma-explain ngayon kasi na-explain ko na po sa chapter 16. Pero if ma-view nyo po yung chapter 16 lecture, ang ro po is part of grammar. Ito po yung buong grammar natin. Ro gayo, hindi lang ro. Ro gayo, ro gada. So, kailangan nyo pong panoorin yung chapter 16 para magets nyo po. Pero, yan po, ang meaning po niya is intention. Kaya po ginagawa nyo po yung gayo to do this action po. Pupunta ka doon para magawa itong action. Naka-4 daw si Isidor si. Very good! Isidor si, 잘했어요. Good job! Okay, dito naman po tayo sa number 1 and 2 sa page 196 ng chapter 16. Here po, reading na. So, wala na pong audio. This is not audio. 다음 그림을 보고 look at the following picture. 맞는 문장. The correct sentence 고르십시오. Please choose. So, please choose the correct sentence related dito sa picture. Okay? So, I'll give you 1 minute para masagot nyo po ang number 1 and 2. Reading po yan, walang audio. So, share your answers lang po. So, Tindershi, sabi niya po na isa lang yung nasagot niyang tama. That's okay. 1 is better than 0 po. Okay? So, wag kayo mag-alala. Slowly but surely, ay makukuha nyo rin po yung mga grammar. Isa lang din po yung natama ni Nasruddin-shi, that's okay. 1 is better than 0. Okay, so ang next goal po natin ay makatama po kayo ng mas marami sa susunod na activity. So, okay, here po, let's do the reading na po tayo. O si Joshi, 4 out of 5. Very good. 4 na mali, okay lang yan. Better than 0 po. Okay, pag 1 out of 5, better than 0 po yan. O, let's stay positive naman po. So, sa number 1 po, ayun po, may hawak po siyang camera. So, we're looking at the action to take picture. So, to take picture po, ang tamang sagot po ay 사진을 찍어요. 사진을 찍어요. To take picture. 사진을 찍어요. Number 1 po sa piano를 쳐요 is to play piano. Ang chida, dalawa po ang meaning ng chida. Chida, pag tatama ka ng bola gamit ng instrument, yan po yung mga sports. Pero dito, pag instrument, pag gamit mo ang daliri mo, we use chida kasi it means to hit. Pero to hit something with fingers naman. So, piano, yan gamit kasi natin yung fingers to play piano, kaya piano를 쳐요. Pag gitara, gitar을 쳐요. Ganyan din po. Play guitar kasi gagamit tayo ng kamay, gagamit tayo ng daliri para mag-play ng guitar. So, ganyan din po. Chida para sa gitara. Gitar을
쳐요. Same verb po sila ni piano. Number 2, 음악을 들어요. Listen to music. 음악을 들어요. Number 4, 외국어를 배워요. 배워요, to learn. 외국어, foreign language. 외국어를 배워요. So, here, looking at the picture, itong 그림, ang 맞는 문장 ay 사진을 찍어요. So, the correct sentence is 사진을 찍어요, to take a picture. Sa number 2, dito, number 2 po natin, 자전거. So, nakasakay po siya sa bisikleta, sa bicycle. So, 자전거를 타요. So, to ride a bicycle. 자전거를 타요. O, 축구해요 is to play soccer or football kung European kayo. 축구해요. 수영해요 to swim, swimming. 테니스를 쳐요 to play tennis. Alright, so kung nakuha nyo po, Dexter C, 잘했어요. 3-4 po siya. Si Dominic C, si Kyle or Kale C. Good job. 3 and 4 ang sagot din nila. Next page na po tayo. Get ready. Fill in the blank naman. Okay, so on purpose, tinanggal ko na po yung English translation. Kung hawak nyo po yung libro, makikita nyo naman yung English translation. Pero sinadya ko na tinanggal ko yung English translation para matesting nyo talaga. Nababasa nyo ba ang sentence kahit walang English? So that's a part of review. Do not use the translation. Try to understand the sentence. Kahit hindi perfect, basta naintindihan nyo po yung meaning ng ibang word, yung meaning ng ibang grammar. Kung nakikita nyo po ito, tapos nagpapanik kayo agad, paano pa kung nasa EPS topic exam, nasa DMW office kayo mismo, sa classroom kayo mismo, tapos nakita nyo po yung mga mahahabang sentence, paano pa? Panic na lang all the way? We cannot panic po. So, don't panic. We will do this as part of practice. Okay? So, kung hindi nyo po ma-perfect, okay lang yan. It's part of the growth. It's part of the journey. So, I'm giving you time po to read 3, 4, and 5. Ang strategy po dyan, basahin nyo muna ang sagot. Translate nyo muna ang sagot. So, wag po kayo muna tumingin sa sentences. Kung mabagal kayo magbasa ng sentence, edi wag po muna kayo magbasa ng sentence. Translate the answers. Yan po ang strategy talaga. Sa lahat na magte-take ng test, answers muna. Do you understand the answers? Translate nyo na agad. Tapos, dun pa lang kayo magbasa ng mga sentence. Okay? So, do you understand? Okay, ready na po ba? Hello, good evening. Oh, Yavishi, it's okay kung late po kayo. Binkan ng utak ko, sabi ni Sursjay Tangkeshi. Okay lang po yan. Don't panic nga po. Don't panic. It's fantastic. Okay, so again, strategy po is always read the answers first. Read the answers before reading the question or reading the paragraph, reading the sentence. Okay, so sabay po tayo sumagot ng number 3. Sabay-sabay po tayo. 제 취미는 낚시예요. So, 취미, alam nyo na dapat, hobby, ang 취미. 낚시 is fishing. So, ang hobby niya ay fishing. That's the first sentence. 저는, ako. About myself. 저는 낚시가. So, about 낚시. So, for me, pag 저는, talking about myself, for me, about me, for me, ang 낚시, 낚시가, ang 낚시 pag may ga particle po, ito po kasi yung blank natin eh. 낚시가 정말 blank. So, the blank here is talking about 낚시. So, we're talking about 낚시. Okay, so sa lahat ng mga sagot natin, 슬퍼요. Sad. O, translate po natin. Sad po ang 슬퍼요. 좋아요 is good. 맛있어요 is delicious. Tapos ang 재미없어요 is not fun. It's not fun at all. So, dito lang sa mga sagot, ang possible answer po natin or yung wrong answer po ay 맛있어요 at 슬퍼요.
Okay, we cannot say that nakshi is sad or nakshi is delicious. Imposible naman na magsabi tayo ng ganyan. Pero it's possible po na magsabi tayo that nakshi, fishing is good, or nakshi, Jemmy opsoyo, not fun. Possible silang dalawang yung maging sagot natin. So, what is the correct answer kaya? Dito sa second sentence, 그래서, therefore. 그래서 시간이 있을 때, when I have time, 항상, always. Always 낚시를 하러 가요. Always going fishing daw siya. Always going fishing. So, based lang po dito, positive po dapat ang nakshi. So, we're going positive, 좋아요 ang tamang sagot. Okay. So, nak시가 좋아요. Fishing is good. Yan po ang meaning po ng fill in the blank natin sa number 3. Okay, good job guys. Nakita ko po, majority naman sa inyo, 2 ang sagot nyo sa number 3. Very good guys. 잘했어요. Sa number 4 na po tayo. So, sa number 4, pag blank po ang question, we will read the answer. So, ang sagot po dito sa blank question, 저는, John, wait, delete ko lang po yung mga annotation. Ang John is the same as John은. Nasa start po siya ng sentence, itong John. So, ang John, possible na ang meaning po niya is just John은 na naka-shorten word po siya. Naka-collapse lang po yung John은 naging John. So, nag-start po yung sentence using John, edi possibly John은 ang ibig sabihin nun. So, that's just John은. So, about me, about myself, tungkol sa akin, John은. 주로, usually, 자전거를 타러 가요. So, I usually go to ride a bike. 저는 주로 usually 자전거, bicycle, 타러 가요. Go to ride. So, I go to ride bicycle usually. Okay, so we're talking about hobby ulit. So, talking about siguro yung plans niya. Talking about what do they do? 뭐 해요? Right? So, dahil action po ang sagot, we're looking for a question asking about action. E di ano ba yun? 뭐 해요? So, sa mga answers po natin, sorry, hindi ko pala na-play. Ayan po, 좋아요 dito. Ang tamang sagot po sa number 4 ay 주말에. 보통 뭐 해요? Usually. Tama. 주말에, on the weekend, 보통, usually, 뭐 해요? What do you do? Kasi po, ang sagot po niya, nagbigay po siya ng action. I go to ride a bike usually. Same meaning lang po ang juro sa botong. So, that also gave us keyword. May clue po tayo na possible yan po ang sagot natin. Pero dito po talaga sa moheyo ang tamang sagot dito. 모해요, what do you do on the weekend? 타러 가요. I go to ride 자전거. Sa number 1, 왜 자전거를 타요? Why do you ride a bike? Napaka-philosophical naman yung tanong. Why do you ride a bike daw yung number 1? Number 3 is, who do you ride a bike with? 누구하고? Who do you ride a bike with? Sa number 3. Number 4 po, this weekend, have time. Since sa number 4, question po siya, all of these are questions. 이번 주말에, this weekend, 시간 있어요? Do you have time? May oras ka ba? So, kung dito po, ang sagot nyo ay number 4, kaya hindi po siya tamang sagot, kasi kung 시간이 있어요, do you have time? Dapat yes or no ang sagot sa na. Dapat may ne, yes. 아니요, no. Do you have time? Yes or no lang naman ang sagot nyo eh. Yes or no. Wala namang yes or no dito sa sagot, so unfortunately, hindi tama ang 4, if ever na 4 ang sagot nyo. So, the correct answer, 2. 주말에 보통 뭐 해요? Alright, so number 5 na po tayo. Last reading question. 무슨 blank을 좋아해요? Sa sagot, dito sa na, 전 축구를 좋아해요.
So, 무슨, what kind? What type? Anong klase? Anong klase na blank? 좋아해요? Do you like? So, anong klaseng blank do you like? Ang sagot po ay 축구. So, we're looking for keyword related sa 축구. Ano ba ang 축구? Ang sagot po dyan ay undong. Undong po, sports po yan. Sports po ang undong. Hindi lang po exercise. Sports din po ang undong. 요일 is day of the week. 요일. 계절, season po yan. Spring, summer, fall, winter. 계절. 음식, food. So, correct answer po natin dapat undong sa number 5. 무슨 운동을 좋아해요? What kind of sports do you like? 축구를 좋아해요. I like soccer or football. O, kamusta naman? Na-perfect nyo din po ba ang reading activity natin sa 3, 4, and 5? Oh, 탄탄씨, 저씨, 잘했어요. 치나씨, Jonel-씨, very good. Yes, number 4 ang tamang sagot. Hindi lang po exercise ang undong. Again, there can be other meanings ang mga words natin. Sports or exercise ang undong. Okay? Dalawang meaning po yan ng undong. Tama po, 3. Isidor C, 잘했어요. Si Jen C, 5 out of 5. O si Kim Lee Sean C, 2 out of 3. Very good po yan. Very good po. Ang 2 out of 3, better than 0. Perfect yung kay Beverly C. Good. O si Jonah Barmeda C, it's okay. 1 better than 0. Alright? Okay, wag kayo mag-alala kung konti lang po yung tama nyo. It's okay. You have the next activity. So, ang goal nyo po ay makakuha ng mas mataas na score sa susunod na activity. Your only competitor is yourself. Okay? Dito po sa EPS topic, wala naman pong competition between aspirants. Ang competition po ay sarili mo. Kayo po ang dapat sarili mong competitor. Okay? So, kung 1 out of 5 ang nakuha mo lang today, edi sa susunod na review natin, 2 out of 5 na siya. Sa susunod, 3 out of 5. So, always try to be better than yesterday. Yan lang naman po. You are your own competitor. O, last na po. Sa chapter 16, additional activity po ito. So, again, reading po siya. 다음 그림을 보고 맞는 단어를 고르십시오. Dito sa number 1, anong word po related dito sa picture? Sa number 2 and 3, we will also go through together. I'll give you 1 minute po to answer number 1, and then 2 and 3 na po tayo. Sabay-sabay tayo sasagot ng 2 and 3. Water break lang si Son Sing Nim. I'll give you 1 minute po to read and share your answers sa comments. Water break! Okay. Reading comments lang po ako. 4 out of 5, sabi ni Jolly C. That's good. Nagtanong si Victor C kung everyday ba ako nagla-live. Unfortunately po dahil may work din po si Son Sing Nim, depende lang po sa schedule. So every Monday nagpo-post po ako ng schedule. You can check the schedule po sa aking page. Ayun. Usually minimum twice a week po ang free class dito sa page. Okay. Ready na guys? So, let's see kung ano ba ang tamang sagot dito sa number 1. Ay, punta tayo dito sa number 1. Looking at the picture po, 다음 그림을 보고 맞는 단어를 고르십시오. Choose the correct picture or correct word dito sa picture. Ang tama po ay ski. Ayan, so ski. So, ski po. Ay, sorry. Ski. Okay, yan po ang number 1. So, 잘했어요, 여러분. So, si Jeannie C, China C, Joseph C, Bernard C, lahat po sila 3 ang sagot. 잘했어요. O, dito naman sa fill in the blank ulit tayo. Ayan, nawala po yung translation. Tinanggal ko. Haha. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Choose the correct or most appropriate answer sa blank.
So, let's look at the answers muna. 보는, 타는, 찍는, 치는. So, lahat po sila naka-nen, nen, nen, nen. Ang meaning po ng nen, ito po ay noun modifier po. Meaning, imo-modify niya yung word. So, na ba minamodify niya? Ito po, ge. Ang ge po is just got. Itong ge is actually compound word po or compacted word. Contracted pala. Contracted word, I think this is the term. Ge, contracted word lang po siya ng goshi. So, pag nakita nyo po na may ge, possibly, just came from goshi po yan. So, got meaning thing. Bagay, thing. Hi guys! I'm back, guys! I'm so sorry! Na-disconnect ata. I think we're back, guys! Annyeonghaseyo, guys! Okay na po ba? Nag-loading po siya bigla. Biglang nawala po yung internet. Diyos ko. Okay na po ba? Hello, annyeonghaseyo. Sorry, na-disconnect ang internet. Akala ko naman na okay na yung internet. Nag-upgrade pa ako. Tapos itong mangyayari. Mabuti na lang po may additional broadband yung kuya ko kasi may sarili siyang broadband. Nagpa-connect na lang muna ako sa broadband ng kuya ko. Okay na po? Ma'am, na-miss kita agad. Sabi ni Isidoshi. Okay na po. Okay na po ulit. Sabi ni Herishi. Ma'am, where na you? Here na me. Nandito na po ako. Okay, let me know guys. Saan po tayo? Hanggang saan po kayo, nag-stop? Hanggang saan ba tayo nag-stop po? Let me know guys. Okay na po. Mahina po ata wifi. Francis Rebosurashi, thank you for that comment. Kahit hindi po kayo mag-comment na mahina ang wifi, alam ko na po, matagal na. Ang tagal ko nang may problema dito sa aking provider. #Globe, ano ba? Ano na Globe? Saghe, alright. Okay, Lorna Shi, not to be confused, this is not counting word po. Wala po tayo sa counting word. Sige, ulitin ko po dito. Itong ge po na nakikita nyo to, hindi po yan counting word. Not counting word. Ge. It's not a counting word po. Kasi wala tayong binibilang po. Wala po tayong number. Walang kasamang number po yan eh. Ang ge po kasi na counting word for object is, ito po yung spelling niya. Ito po yon. Kung naghahanap po kayo ng counting word, ito po yung spelling ng ge. Ibang ge po yan. So, this is not a typo. Ang ge po na ito, ge is a contracted word po. So, shortened word po siya ng goshi. Type ko lang po. Nasa previous chapters po kasi ito, pero para lang alam nyo, igoshi. Pag nakita nyo po ang igot, kugot, chogot, this thing, that thing over there. I. Lahat po yan ay subject particle po. So, in igoshi, to make it shorter, kasi mahilig po talaga ang Korean na i-shorten yung mga words po. Meaning, maiklip po ang word. They don't like long words for some reason. Korea, gusto talaga nila palaging naka-compact ang mga words. So, igoshi becomes ige. Kugoshi becomes kuge.
저것이 becomes 저게. So, following this exact same compacting rule, ang ge dito ay ge na goshi. So, ge is goshi. It's not counting word. Okay, so ang ge ay goshi. So, paano siya naging related dito sa fill in the blank options natin? So, ang bonen got po, when you put got here, something I watch or something I see. We need to look at noun modifier po. Dito po tayo sa left side ng screen po natin. Focus po tayo sa left side ng screen. Nagtatype po ako verb, noun, verb, noun. Noun modifier ang tawag po dito sa nun particle po na to. So, noun modifier, you are modifying the noun. For example, gada, to go. Got, place. So, yung verb natin, ga, nilagyan ko po ng nun. Tapos, nandito po si place. So, si ganon is talking about got. We are describing got. Kaya, imomodify natin si noun. So, ganon got is place I go. So, ito po yung noun modifier natin. Isa pang example po, one more example. So, isa pang example ng noun modifier. For example, 예쁘다, to be pretty. 가방, bag. 가방이 예뻐요. Bag is pretty. Okay? Bag is pretty. Pero gusto ko sabihin na the pretty bag is expensive. So, anong mangyayari po? Yung kabang natin, yung bag, kailangan kong i-describe na pretty yung bag. Tapos, sa susunod na yung expensive. So, paano? Anong gagawin ko? I-modify ko si kabang. Kaya, kailangan po nating ng noun modifier na nun particle dito, nun particle, para ma-modify ko po si kabang. So, ngayon, change ko na po ito. The pretty bag is expensive. I-describe ko po si kabang. How do I do it? Maglalagay ako ng letter N dito sa 예쁘다. Naglagay po ako ng letter N. 예쁜 가방. Ngayon po, pretty bag na siya. Hindi lang siya kabang, 예쁜 가방 na siya. Pretty bag na siya. So, 예쁜 가방이 비싸요. Pretty bag is expensive na. Ngayon, yung gusto kong sabihin na pretty bag is expensive, 예쁜 가방이 비싸요. Paano ko nagawa? Dahil dito sa noun modifier. So, pag may verb or adjective po na may nun particle or may N sa ilalim, modifying po siya. Dinedescribe po niya yung katabi niya. Ide-describe po niya. So, ngayon, na-explain ko na ang modifier. Balik po tayo sa number 2. 기타를 blank ge. Lahat po sila may nun. Hindi yan topic particle. Modifier po siya. So, yung boda, to watch, bo는 ge. Something I watch. Kasi ang ge, nanggaling po siya sa goshi. Yung got. Nanggaling po siya sa got. So, I'm putting got here. 보는 것, something I watch. 보는 것. So, same lang din. Pag nilagyan ko po ng got yan, imamodify ko po siya. Got po siya. 타는 것. Kasi nanggaling po siya dito sa ge. Again, one more time, same lang po yan. No? Lahat ng got. Yan, got. So, 타는 것, something I ride. 타는 것. 찍는, something I take picture. And number 4, something I hit or play. So, 기타,
ang gitara. Tapos ang rule particle, object particle siya. So kung ano po yung action dito, related sa gitara. So kailangan ang verb natin related sa gitara, 치다. So 기타를 치는 것. 기타를 치는 게. Something I hit or playing or hitting, hindi pala hitting, playing guitar. Ang daming additional notes dito, no? Pasensya na ha, kung na-confuse po kayo. Pero kailangan talaga i-explain itong noun modifier. Pag alam nyo po yung noun modifier, mas madali na po magbasa ng mga sentences at paragraph. Sobrang nagagamit tong noun modifier na yan. So, when you know the noun modifier, helpful po siya sa pagbabasa ng sentence. 기타를 치는 게. So, playing guitar is difficult daw. 기타를 치는 게 어렵지만 재밌습니다. Playing guitar, difficult but fun. So, 치다. Jofel si, 그래, 알았어. Ayan, sabi niya, okay, I understand, pero informal po yan, casual po yan. Pag nagsabi kayo ng 그래, 알았어, sa boss mo, sa kaibigan, or mas matanda, or sa teacher, offensive po yan. Sinashare ko lang po. That's impolite po kasi yan. Alright, and dito po sa number 3, 여권을 만들려면 사진이 필요합니다. When you plan to make a passport, 사진이 필요합니다. You need a picture. 지난 주말, last weekend, 여권 사진, passport photo, blank. 시내에 있는, in the city, 사진관, photo studio, 다녀왔습니다. I came from. So, sajin, dahil may sajin po tayo dito, tapos ul, so object particle yan, we're looking for action na related sa sajin. So, looking for action related sa sajin, sa mga options po natin, 찍으러, 시키러, 부르러, 만나러, 찍으러, to take, 시키러, to order, 부르러, to sing, 만나러, to meet. So, 찍으러, ang tamang sagot po dito. To take a photo. 사진을 찍으러, so to take a photo, I went to the photo studio in the city, or I came from. Came from, kasi 다녀왔습니다. Naka-past tense na po siya. So, nanggaling na po siya doon. Naka-past tense na po kasi. Okay, good job guys. Yes, 찍으러. Tama po kayo. 잘했어요, 여러분. Good job guys. Sa number 3, tama po kayo. Sa 1 ang sagot. Yay! 3 points! Sabi ni Wina Winashi. Alright, great job guys. So, tapos na tayo sa chapter 16 review. Ngayon po, nakita nyo po yung halaga kung bakit importante tayo mag-review because it really tests your ability. It tests na, ito, naalala ko to. Ito, hindi pala. So, helpful po talaga ang mag-review. So, always magsasuggest ako sa inyo, try to review the chapters. Okay, chapter 17, part 1, mag-short water break lang si Son Sing Nim, a few seconds, and then start na tayo sa chapter 17, part 1. So, sa chapter 17, nasa page 198 po yun sa revised version ng EPS topic book. Kung wala po kayong revised version, punta na lang po kayo sa chapter 17. Hindi naman nag-iiba yung content, ibang format lang po yung libro nyo, if ever old version ng hawak. Chapter 17 po tayo ngayon. We have 2 new grammar. May bagong vocabs na rin po tayo today. So, let's get started! Ready na po ba? So, sa chapter 17 po, related po sa mga tourism. So, this chapter, very tourist
or tourism related na expression, na vocabs. So sa first part or first half ng vocabulary natin, we have tourist attractions. So 여행지. 여행지. So kung alam niyo na po yung word na 여행 is travel. 여행. Ang G is part of a word na 지역, meaning area. So, yung G po, galing siya sa buong word na 지역, or G meaning location. So, yung 여행지 are actually tourist locations. Alright, so 여행지. So, first, 산. 산. So, mountain. 산. Kaya po, meron tayong Namsan sa Korea. Kung alam niyo po yung Namsan Tower, bakit kaya tawag sa kanya Namsan? Because it's the South Mountain. It's the mountain in the south. So, Namsan. Kaya ang tawag sa kanya Namsan Tower, kasi may tower sa South Mountain. Namsan. Okay, so now you know. So, Namsan is South Mountain. Cave, 동굴, 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 cave, 동굴. Parang nakakatakot na pumasok sa mga donggul. Hindi kaya? Never ko pa na-experience na pumasok sa mga donggul. Alright. Pero kung kayo may experience kayo, pa-share naman. Ano ba yung experience nyo sa mga donggul? Yung ginagawa ko po ngayon, naghahalo ako ng Korean at Tagalog. Sinasadya ko po yan kasi pang remembering, memorization, familiarization sa mga words. Kung nagme-memorize kayo ng mga vocab, mas madali po na ihalo mo ang Korean with your native language para mas nagagamit nyo po. At gumagawa po kayo ng link, gumagawa kayo ng relation ng Korean word yan sa alam mo na word sa English or sa native language mo. Ayun, kaya hinahalo ko po siya. Meron po tayong Mayonsan, 'di ba? Dito sa Pilipinas. Mount Mayon o Mayonsan. 'Di ba? Tapos may mga donggul. Hindi pa ako nakakapasok sa mga donggul, but I think scary. Nakakatakot po pumasok doon sa mga donggul. I think it's very 무서워요. nakakatakot po. It's scary. 무서워요. 동굴이 무서워요. It's scary. The cave. Next po, waterfall na 폭포. 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 Waterfall. I'm not sure kung saang lugar po yun, pero may province na yung Siktang nasa ilalim ng 폭포. Baka alam nyo po yun. Pa-share nga sa comments kung saan location po yun. Kasi nakita ko lang, naging viral siya, pero hindi ko na matandaan kung saang province yun. Basta yung Siktang, nasa 폭포, nasa ilalim ng 폭포. Doon kumakain yung mga tao. May mga tables doon. So, I'm not sure kung saan yun. So, yung Siktang sa 폭포, let me know. Oh, yung donggul sa Sagada. Right. Taalsan. Oh, 'di ba? Ang dami nating mga san. Oh, madilim daw ang donggul. Sabi ni Ella Joyce, maraming paniki sa loob ng donggul. No. Malamig daw sa donggul. Oh, talaga? 진짜요? Sa Cebu ba 'yon? Oh, yung Siktang sa may ilalim sa 폭포 밑에 식당이 있어요. 폭포 밑에 below the 폭포 there is 식당. 진짜요? 세부? 세부에 있어요? It's in Cebu? 세부에 있어요? 오. Or Quezon? Quezon ba? Hindi talaga ako sure. Naging viral lang yun, pero hindi ko na matandaan kung saan yun. Talaga sa Cebu. Okay, iba yung mga sagot nyo. Yung isa, Quezon daw. Yung isa, Cebu daw. Doon nakatira si Gidonggul. Yung pinaklose. Sa Masbate daw. Ayun, hindi na ako sure kung saan yung Siktang sa ilalim ng 폭포. But let me know pag may picture po kayo. Anyways, so next na po tayo, lake.
호수. 호수. So, Taal Hosu. Taal Lake. Taal Hosu. Taal Hosu. Meron din Gang, River, Pasig Gang. Sa Metro Manila, yan lang naman po yung alam kong Gang, River, Pasig Gang. Pasig Gang, Taal Hosu, yung Pokpo sa Cebu. Okay? Next po, sea, 바다. 바다. So, West Philippine 바다. 바다, ang bada, pwede ding beach ang meaning ng bada. So, sea or beach, bada. Next, island, 섬. 섬. 섬, island. So, sa Korea, meron silang Nami-섬. Nami Island. So, Nami-섬. Sa atin, ang dami nating mga 섬. Ilan ba ang 섬 natin? What? 7,100개. We have 7,100 islands. So, 섬 7,100개 있어요. 호수 sa Switzerland. Doon nagkita si Siri at si Captain. Nice. 제주섬. Bawal labada sa bada. Nice, guys. Very good. Ayun, yan yung maganda dyan. Para matandaan nyo po yung mga words. Maghalo-halo tayo ng words using our language to make it more fun. Ang boring kasi pag puro memorize, di ba? So, Nami-섬, meron tayong Jeju-섬, but we call it Jeju-do. Bakit? Kasi Jeju is one of the provinces of Korea, kaya Jeju-do. So, Jeju-do ang tawag sa kanya. But, correct naman na 섬. 섬 is also Jeju. Jeju is also called a 섬. Sa Philippines, 필리핀은 섬이 많아요. The Philippines has a lot of 섬, a lot of islands. 필리핀은 섬이 많아요. We have a lot of island. And last, 온천. 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 Hot spring. Sa atin, wala tayong hot spring. Pero may mga natural hot spring dito sa Philippines, alam ko. May mga natural hot spring tayo kasi tropical island po tayo, tropical archipelago po tayo. So, marami tayong natural 온천. Sa Korea, meron din po silang 온천. Alright, so ito po yung mga types of 여행지. Dito, may next slide pa. We have historical sites. 유적지. 유적지. Mga historic sites. Sa atin, marami din tayo mga 유적지. Sa Manila, Fort Bonifacio. Tama. Doon, meron po tayong mga 유적지 sa Manila. May 유적지 din tayo sa Cebu. May 유적지 tayo sa Cavite. Ang dami nating mga 유적지. Unfortunately, nawawala na rin po yung mga 유적지 ng Philippines. Alright, that's very sad. Ang maganda po sa Korea, yung mga ibang 유적지 sa Korea, pine-preserve nila yung 유적지. They will encase the area. Bawal na pumasok, bawal mag-build ng development, bawal gumawa ng subdivision sa mga 유적지 sa Korea. Kaya, very rich in history ang Korea. Kasi, pine-preserve nila ang 유적지. Yan ang maganda. Sa atin naman, I think, may mga 유적지 pa rin, but unfortunately, paunti-unti, nawawala din. Very sad po. 슬퍼요. 그거는, 진짜 슬픈 거예요. It is something sad. Okay? So, 유적지, historical or historic sites. Next po, mga folk village. 민속촌. 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 So, mga folk village. Yan. So, pag nasa Korea po kayo, may mga folk village po sila. Dito po sila nagfi-filming minsan ng mga K-drama, yung mga historical drama. Ayan po. Dito po sila nagfi-filming sa 민속촌. Ayan. Mga ibang 민속촌, minsan, mga 유적지, yung 민속촌 dun. Okay. Depende po sa area. Minsan naka-유적지 na rin sila. Next, 놀이공원.
놀이공원, amusement park or theme park. O, sa atin, may mga Enchanted Kingdom tayo or Star City. O, yan ang Philippine 놀이공원. Enchanted Kingdom은 놀이공원입니다. Enchanted Kingdom은 놀이공원이에요. 맞아요? Is it correct? Tama po ba? Enchanted Kingdom은 놀이공원이에요. It is a amusement park po. Enchanted Kingdom located sa Laguna, sa Luzon. And last na, 드라마 촬영지. 드라마 촬영지. 드라마 촬영지. So, shooting or filming location po. 촬영, shooting or filming. G, same word lang po kanina sa 여행지. Ito din po, 유적지. So, mga G, locations. 여행지, traveling location. Travel location. 유적지, historical location. 촬영지, filming location. So, mga G, location po. 촬영지, location of filming or shooting ng drama. 드라마, 촬영지. 민속촌 sa Binyan at sa Pila, Laguna. Nice. 민속촌 sa Vigan. Tama po, St. Red Sea. May 민속촌 din tayo sa Vigan City. Ayun, Intramuros pala. 유적지 ang Intramuros. Tama. Sa Mambucal sa Negros, may onchon doon. Very nice. Gusto mo, ma'am, tour kita. Ito-tour daw po ako. Ma'am, naiba po ata boses ko. Naiba ba? Wala, sana hindi. Meron sa Los Baños now. Very nice. Sa Los Baños din, may mga 유적지 din tayo sa Laguna. Okay. Great guys, great practice po. Nagsesend po kayo ng mga 유적지, na mga 민속촌, yung mga onchon. Okay, thank you guys for sharing po. Last na. So, ito po mga adjective. So, may mga 여행지 po tayo, mga tourist location. Ito naman po, talking about the tourist location. Okay, common adjectives po dito sa last part ng vocab. So, sa to be beautiful po, wow, 아름답다. How do we conjugate po? Pag present tense, 아름다워요. Polite po. 아름다워요. Polite. 아름답습니다. Formal. So, naka-present tense po, 아름다워요. 아름답습니다. Ito po, to be beautiful. So, ano kaya ang mga 아름다워요 na 유적지 doon sa inyo? Share naman po. Ano ba ang mga 아름다워요? Yes, so si Anthony, may question daw. Sure, just comment your section. Kung hindi ko po masagot, you can always send private message po if you have further questions. Next, to be famous. 유명하다. 유명하다. To be famous. 유명하다. So, sorry, may example sentence pala ako dito ng 아름답다. Nalimutan ko. 바다가 아름다워요. The sea is beautiful. 바다가 아름다워요. The sea is beautiful. Sa to be famous naman, 유명하다, 유명해요, polite. At 유명합니다, pag formal siya. 유명해요. So, what's our example sentence? 남이 섬이 유명해요. 남이 Island is famous. 남이 섬이 유명해요. Kung napanood nyo po yung movie ni Enrique Hill tsaka ni Liza Soberano ba yun? Yung My X and Y's ata yun. My X and Y's, dun sila nag-film sa Nami Som. So, it's a famous 촬영지. Nami Som은 Nami Island. 촬영지예요.
It is a filming location. So, yung My X and Y's na movie ni Enrique Hill Liza Soberano, dun sila nag-filming, naalala ko yon. Marami din pong mga K-drama na dun din sa Nami's Home, nag-filming din po sila. So, ang Nami's Home is also a 유명한 촬영지예요. It is a famous filming location. 유명한 촬영지, famous filming location. So, Nami's Home 유명한 촬영지예요. Nami Island is a famous filming location. Ayan, ginagamit ko po yung mga words natin, yung vocabs natin into one sentence. That's also good practice po para makisiulo nyo ang mga vocabs. Next, 경치가 좋다. To have beautiful scenery or beautiful view. 경치가 좋다. Present tense, 경치가 좋아요. 경치가 좋습니다. Ay, wala pa akong sample sentence dito. So, 경치가 좋아요. The scenery is beautiful or the scenery is good. 경치가 좋아요. Last, 사람들이 친절하다. 사람들, people. 이, subject particle, 친절하다, kind or nice. So, 친절하다. So, you can talk about anybody na 친절해요 or 친절합니다. Pwede kayo magsabi na si 사장님, 사장님이 친절합니다. So, si 사장님 is kind. 사장님 is nice. Bakit? May bonus kasi. Char! Nagbigay kasi si 사장님 ng bonus. So, dahil may bonus, 친절합니다. He is very nice. Okay? So, 친절하다, to be kind or to be nice. And then, kung sino naman ang gusto nyong i-describe na nice, kind po sila, mabait, edi, dito po bago mag-subject particle. Oh, ganda din ng movie daw na yun. Sabi ni Madet Hishi. Ganda po ng lugar sa Nami's Home. Matsayo. Oh, Noel si Endless Love tsaka Winter Sonata. Tama po, yung Nami's Home is a Chwalyongji para sa Winter Sonata tsaka Endless Love. Tama po, tama po. Oh, Dayon si. Nakasunod po ako sa classes mo, ma'am. Thank you so much po. Finish following. Oh, 감사합니다. Thank you po. Ay, tulog na ako, imnida. Sige po, 잘 자요, 벤씨. Okay. So, here, nasa dialogue portion na po tayo. So, track 55. Play ko na po ang audio for the dialogue. Read along while listening to the audio po. Play ko na. 17과 휴가 때 제주도에 다녀올 거예요. 대화 1. 리한 씨는 제주도에 가봤어요? 네, 가봤어요. 제주도가 어땠어요? 좋았어요? 네, 정말 좋았어요. 특히 바다가 너무 아름다웠어요. 그래요? 저도 제주도에 가보고 싶어요. Okay, breakdown po natin ng konti ang dialogue po. 리한 씨는 제주도에 가봤어요. So, itong naka-blue highlight, ang bagong grammar po natin for today's lesson. 가봤어요. So, may gada po tayo to go. Pero bakit may bassoyo? Does it mean, did I see Jeju-do? Hindi. So, ang bagong grammar po na ito, combination po siya ng isang verb at boda, meaning try to do. So, trying to do an action. Have you tried? Or did you try? Or will you try? Yan po ang ga, boda. So, in the next slide, explain ko na po ang bagong grammar natin. Okay? So, 가봤어요? Have you tried going? Have you been to Jeju-do? Sabi ni Lihan, 네. Yes. 가봤어요. I have been there. I have tried going.
가봤어요. 제주도가 어땠어요? Kamusta naman ang Jeju-do? How is Jeju-do? 좋았어요? Was it good? Did you like it? 네. 정말 좋았어요. Yes, it was very nice. It was very good. 특히, ito po, 특히 po, especially, when you want to emphasize, pag gusto nyo po na mag-emphasize na tungkol dito, especially this thing, 특히, 바다. So, especially the sea, 특히, 바다가 너무 아름다웠어요. 너무, so much, very 아름다웠어요. Very beautiful. It was very beautiful. Naka-past tense po ang 아름다웠어요. So, naka-past po siya. It was very beautiful. 너무 아름다웠어요. 그래요? Really talaga to express admiration or surprise for what you just heard. 그래요? So, dun sa sinabi niya, you are reacting na, ay, talaga ba? 그래요? Really? 저도, ako rin. Also me, 저도 제주도에 to 제주도 가보고 싶어요. So, same grammar po silang lahat. 가봤어요, 가보고 싶어요. We're using the same grammar. So, let's go to the next slide na. Ano nga ba ang bagong grammar natin today? Nasa page 200 na po tayo. Ano ba yan? Okay. Na page 200 ng chapter 17, the first grammar lesson is boda. Boda. So, to translate po to the nearest translation, try to verb. So, susubukan mo or sinubok mo na gawin tong action. So, it's only applied to verbs. Action lang. So, hindi po pwede tayo gumamit ng adjective dito because you cannot try to be an adjective. You can try to do an action. Pero to try to be adjective, to try to be big, hindi possible yon. So, try to do verb, action, possible. So, dito, verb boda. Pag nakikita nyo po itong mga sa mga grammar lessons, it means conjugate to ayo, oyo, or heyo. Pero wala lang po yung yo. So, we're removing the yo. No need the yo. Pero yung he, you are conjugating into the he na mga verbs natin. So, if you want to review conjugations po, kung paano mag-conjugate ng tama, nasa chapter 8, page 92, or punta po kayo sa YouTube channel na explain ko na po sa chapter 8, part 1, ang conjugation po ng ayo, oyo. So, if you watch chapter 8, part 1 sa YouTube, magigets nyo po yung mga rules natin. Okay? Kasi tatlo po yung rules niya. Rule number 1, pag may or o vowel ang stem. Rule number 2, any other vowel po na hindi at hindi o. At rule number 3 po, pag may hada, gagawing he. So, ganyan po siya. Try to verb. Okay, i-apply po muna natin, no? So, we will apply the conjugation rules sa mga example. Rule number 1, or o vowel ang stem. So, we will combine boda. So, kung paano tayo mag-conjugate, so, rule number 1, rule number 2, rule number 3, same rules lang po siya, pero imbis na yo, boda ang ilalagay mo. So, sa kada, pag tinanggal po natin yung ta, sa to go, kada to go, tanggalin mo yung ga ang natira. Right? So, yung ga natin, vowel po yung stem. Vowel po siya. Kaya kasama po siya sa number 1. Rule number 1. So, ga plus aboda. Gaboda.
So, eliminate extra a, ka-boda siya. Alright? Yan po ang rule number 1. Basta a or o vowel po. Rule number 2, the stem ends with any vowel except a or o. So, any vowel, basta hindi a, hindi o, kasama siya sa rule number 2. Kagaya ng mokta. Mokda, to eat. To eat po yan. So, first, remove da. No need da. Mok. Mok plus oboda. So, mogo, boda. So, ang meaning ng mogo, boda, try to eat. Kaboda, try to go. Rule number 3, hada. So, mga hada verbs. So, pag may hada, gagawin mo lang he. That's it. Hada, he. Hada, he. Pag may hada, tanggalin mo lang. Ilhada, remove hada. Lagyan mo lang ng he. So, he. Ilhe, boda. Try to work. So, ilhada to work yan. Ilhada to work. So, as long as you know the conjugation rules po ng ayo, ayo, heyo, pag alam nyo na po yung conjugation rules, madali na lang po ito. Tanggalin mo yung yo, lagyan mo lang boda. So, the boda part, hindi yan to see, to watch. Hindi. Pag may verb tayo, tapos boda, try ang ibig sabihin nun. Kaya pa po ba? Hindi po try to look, see. Hindi po. Try to do action. We're not talking about boda. Pag may verb po tayo tapos boda, try to do the verb. So kung anong verb po yan, yan po yung susubukan mong gawin. Pero possible po, for example, boda, to watch. Bo, plus aboda. Bo, a, boda, bwa, boda, try to watch. Pwede po yan. So, pwedeng literal na boda to watch, tapos nilagyan mo ng aboda. Try to watch, ang ibig sabihin nun. Bwa, boda. Pabayo. So, paba요. Try to watch it. 봐봐요. 영화를 봐봐요. Try to watch the 영화. Try to watch the movie. 봐봐요. So, hindi yan It means try to watch, try to see pag boda plus boda. Yan po pwede. But it applies to any verb, hindi lang po boda. We are putting any verb plus boda. Try to do the verb. Yes po, correct. 말해봐. Try to say it. 말해봐요. Yes, Rodney Shi. Kung may bwa po yan, pero may kasamang verb, any action. It means try. Hindi po depende sa context har-harshi. It literally means try to do the verb po. Ayon. Sige po. So, here, we will look at the other examples naman po. So, a o buwayo. Pag nakita nyo po na may bwa, may a o, may verb tayo buwayo, it means try to do the verb. Itong boda, hindi pa siya nakakonjugate. Itong boda, wala pa siyang conjugation po ha. Hindi pa siya naka-present tense, hindi siya naka-past tense, future tense. Ito po, napapalitan pa natin. We can change this into any tense, any grammar.
When the grammar rule ends with a dictionary form, kagaya nito, may boda, naka-dictionary form lang po yan. So, i-conjugate din natin tong boda. We will change it to past, present, or future, or i-combine natin using other grammar rules pa. Very versatile. Sobrang useful po itong boda. Kasi try to do an action, we are always trying to do any action po. So, aobwayo, try to do action. Aobwassoyo, you tried to do the action. Aoboseyo, you are telling other person, uy, try mo to, try mong gawin to. So, kung may gawa kang kimchi, gumawa ka ng kimchi for the first time, gusto mo magsabi sa kasama mo, uy, subukan mo naman tong kimchi, nagkakagawa ko lang. Mogo boseyo. Mogo, to eat. Mogo boseyo. Uy, try to eat my kimchi. 김치를 먹어 보세요. Try to eat this kimchi. Tapos yung kasama mo, sabi siya, oh, 먹어 봤어요. I tried already your kimchi. I tried eating your kimchi na. 좋아요. It's good. Ikakagawa ko lang. Anong sinasabi mo? Gumagawa ko ng scenario. Okay. So, boseyo, you can also change boseyo, telling other person, try to do the action. Uy, try mo to, try mo to. boseyo, try mo to, subukan mo to. Bogo, pag naka-bogo, try to do this. And then, may second action pa. So, naka-go siya. So, may pangalawang action pa. 보고. Ayun. ... 보지만. I try to do this pero. Nagsasabi po kayo na may contrast po. So, nag-try ka ng action na to, pero, 보지만, may nangyari. Ayan po, possible po yan. Pwede tayo maglagay ng result dito sa second part ng sentence. 김치를 먹어보지만 안 좋아요. I try to eat kimchi, pero ayaw ko. 안 좋아요. It's not good. 김치를 먹어보지만 안 좋아요. See, hindi lang po kayo kumain, sumubok po kayo kumain. So, nag-iba na po yung meaning ng sentence kasi naglagay tayo ng boda. You tried to do it. Nag-effort ka, pero may result. Diba? Meron pa. Will try. So, may plano ka, you will try. You haven't done it yet, hindi mo pa nagagawa, pero plano mo. So, pwede tayo gumawa ng future tense. 볼 거예요. Will try. 먹어볼 거예요. I will try to eat. Hindi pa kayo nag-try po ng samgyupsal. Example, first time nyo po mag-try. You will try once na nasa Korea ka na. Di, 먹어볼 거예요. I will try to eat samgyupsal. 먹어볼 거예요. I will try to eat samgyupsal. And last, 보고 싶어요. Ang 보고 싶어요 is I miss you, I want to see you. Pero pag may verb na kasama na naka-a-o conjugation, I want to try. 보고 싶어요. I want to try to eat. 삼겹살을 먹어보고 싶어요. I want to try to eat 삼겹살. 그렇지만, 그런데, pero, but, 그렇지만, 비싸요. It's expensive. So, you want to try eating 삼겹살. Pero ang mahal. 먹어보고 싶어요. 그렇지만, pero, 비싸요. Ayun. So, mas mahaba na ang meaning. Nakakagawa tayo ng more meanings with boda. Basta, try po ang ibig sabihin ng boda. So, apply po natin ang mokda. Okay? Ang dami po nating example. So, try to practice mokda. Pag naka-present tense lang po yung mokda, 삼겹살을 먹어요. I eat samgyupsal. Kumakain ng samgyupsal.
once na ginawa kong boda, ang 먹다, 삼겹살을 먹어봐요. I try to eat samgyupsal. Subukan kumain ng samgyupsal. So, trying po, susubok ka. Susubukan mo yung action. So, try to eat. Subukan kumain ng samgyupsal. 먹어봐요. Okay. So, yan po yung mga present tense po muna. So, pag 먹어요, kumakain, eat. 먹어봐요, try to eat. Subukan kumain. Pag past tense po ang 먹다 natin, nagiging 먹었어요. Diba? I ate samgyupsal. Kumain ako ng samgyupsal. Ate samgyupsal. 먹었어요. Ang boda, we can also change to 부었어요. Pwede siyang gawing past tense. Ang mangyayari po, yung naka-past tense po, yung buwassoyo, yung try part ng sentence. 삼겹살을 먹어보았어요. I tried eating samgyupsal or sinubukan ko kumain ng samgyupsal. So, naka-past tense na po yung buwassoyo, so you tried. Ayun po. So, here are the major differences ng simple present, pag naka-ayo-oyo lang po siya. Tapos, pag naglagay tayo ng boda sa a-o. So, pag mogoyo, naging mogobuayo, may isang word, may dagdag lang tayo na try. O, nag-iiba na po yung meaning niya. So, kung wala kayong question, may question po ba dito? Ang galing mag-explain. Oh, thank you po, Noelsie. Salamat po sa compliment. Okay, so apply nyo na po. O, try nyo po, subukan nyo na ang boda. Following the example po dito sa page 200, sa activity 2, 제주도에 가보았어요. So, lahat po ng mga boda natin igagawing past tense po, ha? So, we will do past tense po ng boda. Nakabuassoyo po siya. So, lahat ng action po dito sa 1, 2, 3, and 4, use the buassoyo ending, meaning you tried. Sinubukan mo ang action. Okay? Water break lang po saglit and then share your answers po sa comment section. Wala po, ma'am. Hinimay talaga ni ma'am. Thank you po. Hinimay ko talaga para mag-gets nyo. Okay, so we'll do the activity tapos sasagot po ako ng mga questions yun. Yung iba may request na gusto daw nila future tense, gusto din nila ng example ng to try and. Sige po, we'll make example sentence. Answer po muna tayo ng activity and then gagawa po ako ng example sentences po. And then, yan, para lang may reminder ako, nagagawa ko ng sample sentence. Okay? So, number 1, nasa number 1 po muna tayo. Ayan, nagsiswimming po siya, no? So, swimming in the sea. 바다에서. So, ang swimming po, 수영하다. 수영하다. So, ang 수영하다, rule number 3 po siya. So, dahil nakahada, tanggalin ng hada, gagawin lang pong he. So, he, boda. Ngayon, ang boda, we will do the past tense,
tried to swim. So, they tried swimming in the sea. 수영해 보았어요. Yan po. Tamang sagot natin, 수영해 봤어요. Number 1, I tried 바다에서 수영해 봤어요. I tried swimming in the sea. Or I have experienced swimming in the sea. Kasi na-try na po niya, meaning na-experience na niya sa pag-swim sa dagat. 바다에서 수영해 봤어요. I tried swimming in the sea. I have experienced swimming in the sea. So, number 2 na po tayo, 불고기. 불고기를 eating. So, tried to eat. So, sa number 2 na po tayo, tried to eat. So, what's eating? 먹다, to eat. Ngayon, gagawin nating conjugated, naka-present tense, naka-mogo muna siya, mogoyo. Pero wala na yung yo. We're doing the try. So, mogo, 보다. Ngayon, 보다, we are talking past tense kasi following example, yung example natin, naka-보았어요 po siya. So, mogo, 보았어요. Yan, so, tried eating bulgogi. So, I tried eating bulgogi. Yan ang number 2. Good job, guys. So, Chidrick si Mark Kevin si Mogo 봤어요. Check lang ng spelling, pero tama naman, 봤어요 talaga. O si Jen si, ayan po, naririnig ko sa K-drama, ma'am. Tas yung subtitle, iba. Ayun, baka kasi yung, alam nyo po na buwayo, buwasoyo is to see. Pero pag may kasamang verb na, alam nyo na, try to do verb. Okay. So, sa number 3 po, hanbok. Hanbok, yan po ang traditional dress, traditional clothing ng Korea. Hanbok. So, hanbok을 to wear. 입다. To wear. 입다. So, ip, present tense, naka-iboyo. Pag simple present tense, iboyo. But remove the yo. Maglalagay tayo ng to try. 보다. Okay. So, ibo, 보았어요, tried to wear. Or tried wearing. Correct answer, 입어 봤어요. I tried wearing 한복. 입어 봤어요. 한복을 입어 봤어요. I tried wearing 한복. 좋았어요. It was good. 예뻤어요. It was pretty. 아름다웠어요. It was beautiful. Okay? 잘했어요. Mary Grace 씨 입어봤어요. Chester 씨 입어봤어요. Good job. And last, number 4, 김치를 try to make. So, 만들다. 만들다. To make. So, to make kimchi. So, 만들어요. 만들어요. Ayan, dito na lang sa baba. So, 만들다, to make, 만들어요. Wala na yung yo. We will put 보다. So, now, 보다, 보았어요 natin. So, tried making. So, 김치를 만들어 봤어요. I tried making 김치. 예! 김치를 만들어 보았어요. si 성우 씨 담그다. 그 맞죠?
한복을 입어봤어요. 만들어봤어요. Yan, very good guys. So, ito na po. Gagawa po ako ng mga example sentences using ito. To try and. So, first example po dito. Gamitin na lang natin dito yung mga example sa activity. 바다에서 수영해봐요. So, 수영해봐요. Try to swim in the sea. 수영해보고 힘들어요. 바다에서 수영해보고 I try to swim in the sea. 힘들어요. It is difficult. Kasi totoo naman, 힘들어요. It is difficult talaga. Okay, so yan po yung bogo. Basta pag bogo po, ang go meaning end. So, end, nagbigay ka ng second or new information sa second part ng sentence. 수영해보고, tapos may additional information ka. Yan po ang meaning ng go. Pag may go, may second part ng sentence, may second action, may additional information ka sa second part. Ayan po, go. So, try to swim in the sea. 보고, 수영해보고, 힘들어요. It is difficult. Ayan yung additional information ko. Mahirap. 힘들어요. It's difficult. Okay. And future tense naman, 볼 거예요. So, 한복을 입어봐요. So, try to wear 한복. Pero, in the future pa. So, gusto nyo po, will try. So, 입어볼 거예요. Kasi sa totoo lang, ang tailored na hanbok, pag ikaw po yung bibili, mahal siya. Kung bibili ka. Pero pag mag-rent ka lang, mga 500 pesos siya for 1 to 2 hours, 500 or 1,000 pesos yun, pag tatry ka lang. Pero kung bibili ka, Diyos ko Lord, ang mahal nun. So, when you try in Korea, may mga hanbok wearing experiences po sa Korea. Pag iikot ka sa mga palace, nag-try din po ako. Hehe. Okay. So, 한복을 입어볼 거예요. Will try to wear hanbok. So, pag naka-future tense siya, yung 볼 거예요, you will try. Kasi first time mo palang gumawa ng action na yon, so of course, you will try pa lang. Because you never experienced doing it. So, you will try. Ayan po, 볼 거예요. Okay na po ba? Ayun, gets na yung try and sabi ni John RVC. 힘들다, difficult. Tama po, Jason C. Tatangkilin si ma'am pag nagpatayo ng sariling KLC. Sigurado galing magturo. 감사합니다, John JC. Thank you po. Ang galing maghimay ni ma'am. Yes po. Ako po ay isang yorisa. Ako ay isang chef. Hinihimay ko lahat. Cha-cha-cha-cha-cha. Okay, gets na po ba ang o buda? Balik na lang po tayo dito sa page na to. Ayan. Here. So, dito sa grammar 1, ayun, nagets nyo na po, yung o boda is to try to do the verb. So, 이 옷을 입어보세요. So, 입어보세요. Pag naka보세요 siya, ay, try mo to. You are telling other person to do it for themselves. 이 옷을 입어보세요. O, try to wear these clothes. You are telling other person. So, 입어보세요. O, try to wear it. Next example, 제주도에 가봤어요? Have you tried to go to Jeju-do? Have you ever been to Jeju-do? Ayan po, have you tried going? Yan po ang ibig sabihin ng sentence na to eh. 제주도에 가봤어요? Have you tried going to Jeju-do? So sabi ni na, 네, yes, 가봤어요. I tried going. 투한 씨도 한 번 가보세요. So 투한 씨 also, try going there. O yan po, 가보세요. Try to go. 한 번 가보세요. Try to go there.
가보세요. And last example, 한국에 있을 때, when I'm in Korea, 한국에 있을 때, or when in Korea, 여행을 많이 해보고 싶어요. So, 여행, travel, 많이, a lot. 해보고 싶어요. I want to try. So, I want to try doing travel a lot in Korea. Ayan. 여행을 많이 해보고 싶어요. So, itong boda, you can use different tenses, past, present, pwede tayo mag-suggestion, 보세요. Pwede din tayo mag-combine ng go 싶어요, want to. You want to try. Paano ba mag-send ng maraming stars? Oh, thank you po. Naghahanap si Edupshi kung paano mag-send ng stars. Oh, I appreciate that po. Kahit hindi po kayo mag-send, na-appreciate ko naman po. Hello po, Nyazia. Alright, so 9:30 na po guys. I guess hanggang dito lang po tayo sa first part ng chapter 17. Okay lang po yan. E di sa susunod na class ng EPS Topic Book 1, we will do chapter 17, part 2. Okay, so don't worry, may mga part pa po tayo. So we will end class hanggang chapter 17 part 1. Sa next class na po, next week na. Mag-chapter 17 part 2 na po tayo. Okay, so rest muna po tayo today hanggang o boda lang po tayo. At yung mga 여행지, mga tourist attraction or tourist location. Don't forget ha, yung mga vocabs natin, di ba? Meron tayong 유적지, historical site, 촬영지, mga filming location, may 온천 tayo na hot spring, may Mount Mayon na Mayonsan. 'Di ba? May Donggul po tayo, yung nakakatakot na Donggul na cave. Na ayaw ko po pumunta kasi it's dark. Okay, salamat po sa lahat na nag-join today. But it's okay po kahit hindi kayo mag-send ng stars, Jonashi. It's okay po. Clear po yung lecture. Naiintindihan po. Maraming salamat po. You're welcome po, Wino-Wino-shi. You're very welcome, guys. Pag may questions pa po kayo, you can always send message po sa akin. And I'll see you sa next class po. Okay? Check na lang po kayo ng schedule sa aking Facebook page, Kami Teaches Korean. And I'll see you sa next class po. Annyeonghaseyo! Good night po!